Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nagmaneho pabalik ng subdivision si Kara. Pagkarating sa bahay ay pinagbuksan siya ng katulong na tuwang-tuwa. Ma'am, may nag-deliver po dito ng pagkarami-raming mamahaling gamit. Masiglang wika ng katulong. Ganun ba? Baka mga binili lang ni Daniel, ani Kara. Saka nagpatuloy papasok sa bahay at dumiretso paakyat sa kwarto. Pagbukas ng pinto'y tumambad sa kanyang iba't ibang mamahaling gamit. Bag, heels at damit. Napansin pa nga niyang isang nakadisplay na damit na nitong nakaraang araw lang niya nakita sa isang modeling show sa Paris. Kung susumahin ay nakakalula ang presyo ng mga gamit sa kanyang harapan. Kaya hindi na napansin ang paglapit ni Daniel na mabilis yumakap mula sa likod. Do you like it? Hindi naman nagsalita si Kara at kinuha ang shoebox malapit sa kanya. Saka binuksan, isang satin rhinestone high heels ang laman. Ang ganda, nagustuhan ni Kara. Walang duda na may taste din si Daniel sa fashion. Sinong babaeng hindi magugustuhan ng ganitong bagay? Ito bang sinasabi mong pambawi sa mga nagawa mong kasalanan sa akin? Hindi man intensyon pero nagtanong na sarkasmo ang binitawang salita ni Kara. Binuhat naman ni Daniel ang asawa sa dinala sa armrest ng sofa. Matapos ay malalong nilapit ang katawan, lalo na sa ibaba. Agad naramdaman ni Kara ang umbok nito. Ngunit sa halip na magpa-apekto naging kalmado lamang siya hanggang sa yumuko si Daniel at tinalikan siya sa labi. Kara, may mga masasaya naman tayong alaala, hindi ba? You mean sa kama? Diretsahang tanong ni Kara. Lakas loob na nilapat ng katawan ni Daniel na bahagya pang in-adjust ang collar sa suot na damit para sa tingin nitong malagkit. Ilang sandali pa inangkin ni Daniel ang labi niya. Malalim at mapaghanap na halik. Habang tumatagal ay mas lalong nanabik si Daniel, ngunit hindi para kay Kara na bahagya na itinulak. Tama na. Hihirit pa sana si Daniel na may kumatok sa pinto. Sir, nasa labas po si Miss Brenda. Gusto kayong makausap. Pahayag na katulong. Kumunot ang noon ni Daniel. Inutos na niya hindi na pwedeng bumalik dito sa Brenda, ngunit bakit nakapasok pa rin? Let her wait in the living area, ani Daniel matapos mapabuntong hininga. Pagkatapos ay napatingin kay Kara na abala sa hawak na heels. Ang ekspresyon ay bahagya mapaglaro, parang nanunuya. Siyempre ay hindi nagustuhan ni Daniel. Bahagya siyang yumuko para magpantay ang tingin nilang dalawa saka bumulong. I'll punish you. Mababa niyang wika. Nagtaas ng tingin si Kara saka napaismid. I-divorce na lang kita kaysa maparusahan. Hindi pa ba parusa yung dinanas ko sa'yo? Panunuyang saad ni Kara, sa halip na magalit ay bumulong lang si Daniel. Aling parusa ba? Yung ginagawa natin sa kama? Matapos ay makahulugan niyang tinignan si Kara. Nais man ni Daniel na magsimula silang muli ay sasabayan niya na munang pagre-rebelde ni Kara. Para sa saan ba at muli na naman niyang makukuha ang loob nito. Wala nang balak si Kara na patulan ng sinabi nito kaya marahan na lamang niya itong itinulak. May naghihintay sa'yo sa baba. Puntahan mo na si Brenda. Ani ang walang kaimo-emosyon. Hindi nagustuhan ni Daniel ang narinig. Halatang wala na talagang pakialam sa kanya si Kara. Kahit pa nasa ibaba lang si Brenda ay wala tong reaksyon. Dahil sa kanya tuluyang nawala ang saya, kahit man lang ang galit o lungkot ni Kara para sa lahat. Hindi magandang kondisyon ni Brenda, ngunit pinilit niya pa rin ng medical staff na dalhin siya sa bahay ni Daniel na hindi nalalaman ng kanyang ina. Naghintay siya sa living area gaya ng utos ni Daniel, ngunit hindi niya maiwasang ulinagan ang ingay sa itaas na bahagi ng bahay. Nilalaman na samot-saring idea ang utak niya, lalo pat parehong nasa itaas si Kara at Daniel, kaya ang maputla niyang mukha ay mas lalo pang pumutla. Hanggang sa tuluyang dumating si Daniel at kaagad na puna ni Brenda ang collar sa damit nito na may bahid ng lipstick. Para siyang maiiyak sa nakikita, hanggang sa hindi na nga napigilan ng sariling magsalita na halos magmakaawa. Daniel, nakikiusap ako sa'yo. Ayoko umalis ng bansa. Gusto ko manatili lang dito. Kung na-offend ko man si Kara, ay hihingi ako ng sorry at magpapaliwanag na ni minsan ay hindi ko inisip na palitan siya sa pwesto bilang asawa mo. Sanenya naman ni Daniel ang kasama nitong medical staff na lumabas. Nang sila na lamang dalawa ni Brenda nandoon, ay kinausap niya ito. It's my idea. Walang kinalaman si Kara dito. Ngunit hindi naniwala si Brenda. Magpapaliwanag naman ako sa kanya. Ayoko ng ganito, Daniel. Nang dahil sa malasakit ko sa iyo nung nagising ka, sa pagkako may ganitong dadanasin ko. Hindi ko gustong malayo sa iyo.
Alam ni Brenda na kailangan siya ni Daniel. Hindi pa nga lang nito nare-realize. Noong mga panahong sinasamahan siya nito sa ospital na kahit pagod at nakakatulog na sa sofa ay kinukumutan niya si Daniel para lang hindi lamigin. Matapos ay tinititigan to ng matagal at nakikita niya sa mukha nito na ang relasyon ng mag-asawa ay hindi na maganda. Siya ang nakakita ng paghihirap ni Daniel habang si Cara ay nagpapakasaya sa mamahaling materyal. Wala itong ibang ginawa kung hindi magpakasasa sa pera ni Daniel. Hindi ito mahal ni Cara na tanging siya lang ang makakapagbigay. Ngunit buo ng desisyon ni Daniel. Brenda, gusto ko lang tumanaw ng utang na loob dahil sa kabutihang nagawa mo noon. Huwag mo nang bigyan ng ibang kahulugan ng ginagawa ko para sa'yo. Paliwanag ni Daniel sa kamuling ng salita. Na-arrange ko na lahat. Kapag bumuti ng lagay mo'y aalis ka for treatment. Mas mainam kung sa susunod na buwan, nalabong paningin ni Brenda dahil sa luha. Ng mga sandaling yun ay tuluyan siyang nagising sa katotohanan. Lahat ng mga pantasya niya ay tuluyan na tuldukan ni Daniel na kahit nagpanggap na siya ng dahilan kung bakit muling nagising ito noon sa pagkakoma ay wala pa rin palang halaga. Matapos siyang kausapin ni Daniel ay umalis na ito tanda ng balikan si Cara sa itaas pero may gusto pa siyang sabihin kaya tinawag niya na ito ng may ngiti sa labi. Daniel, bago ako umalis, pwede ba tayo magkaroon ng picture na kasama ka? Yung gaya sa mga pictorial. Bilang souvenir man lang, request niya pa. Pinag-isipan naman ni Daniel ang kahilingan nito sa katumango. Sasabihin ko na lang si Eunice para siya nang umusikaso. Sa katuluyang umalis, naiwan si Brenda na umiiyak. Matapos na makaalis ni Brenda ay bumalik sa kwarto si Daniel para sabihan si Cara na sabay na silang kumain para sa dinner. Dahil matagal-tagal na rin silang hindi kumakain ng sabay. Pagbukas ng pinto napansin niya kaagad na wala na sa pwesto mga binili niyang regalo para dito at nakatambak sa tabi ng banyo sa pinakasulok. Sa palagay ni Daniel ay sinadya to ng asawa niya kung paano niya pinakitunguhan noon si Cara ay ganito rin ang ginawa nito ngayon sa kanya. Lantaran itong gumaganti. Maya-maya pa'y napansin niya may konting ingay sa cloakroom kaya nagpunta siya doon upang tingnan kung anong ginagawa ni Cara. At doon ay nakita niya nag-iimpake ng gamit ang asawa. Mga damit, accessories, maging ang mga personal hygiene nito ay nilalagay sa luggage para nag-alas sa balutan. Kaya maras na hinawakan ng baraso nito sa kahinila. Naglapat ang katawan nilang dalawa pero hindi na mahalaga kay Daniel yon na madilim ng ekspresyon. Saan ka pupunta? Kahit nasasaktan sa mahigpit na pagkahawak, hindi man lang nagpumigla si Cara. Tinignan niya lang ito sa muka, diretso sa mga mata na may bahid ng takot na mas ikinatuwa niya. Kaya inangat ni Cara ang isang kamay at tinawakan ng pisngi sa kilay nitong kumunot na. Tapos na kayong mag-usap? Ani ang hindi sinagot ng tanong, kaya mas lalong nakita ni Daniel sa kahinawakan ng kamay nitong humahaplos. I'll send her abroad for treatment, paliwanag ni Daniel. Bahagyang nabigla si Cara pero ngumiti rin naman kalaunan. Good for her kasi may sweet siyang boyfriend. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ng pagtulong ko. Ang mapagbirong tingin ni Cara bigla na lamang nanlamig. Talaga ba Daniel? So, tinutulungan mo lang talaga siya sa sakit niya? Habang binabantayan mo siya sa tabi ng hospital bed, nagyayakapan kayo at kung ano-ano pa? Ang tigas din man ng apog mo sabihin na walang meaning ang pagtulong mo. Matapos ay hinampas ni Cara sa dibdib nitong isang litrato bago mahulog ay nasalunan ni Daniel at tiningnan. Napakunot noo siya sa nakikita. Si litrato ay natutulog siya sa sofa habang may kumot na nakabalot. Katabi si Brenda nakasandal pa sa balikat at malawak ang ngiti sa labi. At sino mang makakita sa litrato ay mag-iisip talagang may relasyon ng dalawa. Sa mga mata pa lamang ni Brenda ay kitang-kita ng emosyong nararamdaman. Puno ng pagmamahal, ngunit sigurado si Daniel na puro pang malasakit ng pinapakita niya kay Brenda kaya hindi niya maintindihan kung sa paanong paraan humantong na misinterpret ito ang kabutihan niya. Saan mo nakuha to? Ani Daniel, hindi naman nagsalita si Cara kaya nagduda na si Daniel na ito mismong nag-hired ng tao. Sinasadya nitong lahat para may magamit laban sa kanya, lalo na para ma-divorce sila. Kaya walang ano ni pinunit ni Daniel ang litrato kahit na anong gawin mo. Hindi tayo maghihiwalay. Kahit na ikamatay ko pa, matapos ay umalis si Daniel. Ngunit may pahabol pa si Cara. Ayos lang, maghiwalay man tayo hindi, wala pa rin pinagkaiba. Hindi na magandang pagsasama natin kaya ano pang silbi ng pinagmamalaki mong kasal? Wala Daniel, isang malaking wala. Sa narinig ay natigilan si Daniel habang maring hawak ang doorknob. Mas gugustuhin ko pa rin na kasal ako kaysa sayo. Tuluyang ka mawala sa akin. Mahina't halos pabulong niyang saad. Dahil ang kasal na lamang pinanghahawakan niyang paraan para manatili si Cara sa kanya. Sa gabing iyon, hindi sila magkasabay na kumain ng hapunan, maging sa kami na sa magkabilang bahagi at magkatalikuran. Hanggang sa kinaumagahan ay nagising si Daniel, paglingon niya sa pwesto ni Cara wala na ito
Saglit siya napatitig sa kisame bago nagpa siyang bumangon sa nagsipilit hilamos. Pagbabay tinanong niyang katulo naglinis sa living area. Si Ma'am Cara po, maagang umalis kanina sir, tugon nito. Nagtuloy-tuloy naman sa labas si Daniel at natanaw na nandun pa sa garahe ang driver naglinis ng kotse. Bumalik siya para muling magtanong. Mag-isa siyang nag-drive? Opo sir, may dalang luggage. Malutong na mura sa isip ang pinakawala ni Daniel matapos ay umakyat pabalik sa kwarto at gusto nilang matulog ulit. Kinuha niyang una ni Cara at niyakap. Naamoy niyang naiwan itong bango na gustong gusto niya. Sa tuwing may nangyayari nga sa kanila ay habit yung iba o ng mukha sa leg nito. Habang nasa ganong pag-iisip ay biglang nag-react sa sandata niya sa ibaba. Tuluyan siyang hindi nakapagpigil at nagtungo sa banyo. Ilang minuto pang lumipas ay lumabas siyang basat katatapos lang maligo. Nagbihis naman agad siya kahit laman pa rin ng isip si Cara. Kung nandito lang asawa hindi niya kailangan magsarili. Isa pa sa ikinaiiritan niya ay hindi ito nagpaalam o tumawag man lang. Lumapag ang eroplano na sinakyan ni Cara sa Cebu bandang tanghali. Dahil nakiusap si Nathan na tulungan sila tungkol sa problema ng venue, may importante itong ginagawa kaya siyang pinakiusapan. At nagpunta naman doon si Cara para makipag-usap sa taong in charge. Matapos dumiretso na siya sa hotel para mag-check-in. Nilapag niyang luggage sa katinawag si Nathan para sabihin na naging takbo ng pakikipag-usap niya. Don't worry, nakipag-usap na ako at mukhang wala namang problema. Mula sa kabilang linya natuwa si Nathan. Salamat talaga Cara, ang laking tulong ng ginawa mo. Wala naman ako masyadong ginawa, saad ni Cara. Saglit pang nag-usap ang dalawa bago tapusin ang tawag. Sakala niya na-realize na hindi pa pala siya kumakain at hapon na. Pagtingin niya sa floor-to-ceiling window malapit na lumubog ang araw, kaya kinuha na niyang wallet at lumabas ng kwarto. Sa restaurant ng hotel hindi niya inasang makikitang kaibigan. Si Peter na naroon din dahil sa medical summit kasama ng ilang kapwa na sa larangang medisina. Habang nakikipag-usap sa katrabaho ay nabigla siya na makita sa hindi kalayuan si Cara. Matapos ay sandali nagpaalam sa mga kasamahan para lapitan ito. Hindi ko akalaing makikita ka dito Cara, ani Peter. Ako din, tugon ni Cara na may ngiti sa labi at muli. Walang ka-idea na may palihim na kumukuha sa kanila ng litrato sabay padala kay Daniel. Na ng mga oras na yun ay nasa opisina at pinagmamasdan ng mukha ni Cara na nakangiti. Sobrang ganda nito sa kuha na dati-rati sa kanya lang umingiti ng ganoon. Pero ngayon ay matagal nang hindi nasisilayan ni Daniel ang tuwa sa mukha ng asawa. Sumaya lang ito nang makita si Peter na hindi niya matanggap kaya tinawagan niya ito. Pero hindi sumasagot si Cara at dumiretsong tawag sa intercept message. Sorry, the number you dialed cannot be reached. Sorry you. Paulit-ulit siyang tumatawag ngunit ganun pa rin ang naririnig niya. Saka siya napaisip na ganito rin bang naririnig ni Cara sa tuwing tatawagan siya at hindi niya sinasagot? Hanggang sa tuluyan na siyang sumukot kinuha ang telepono sa tabi para tawagan sa Eunice na nasa labas ng opisina. Ipag-book mo ko ng ticket ngayon at pupunta ako sa Cebu. Dumating si Daniel sa Cebu bandang dumating 9:00 ng gabi at nagpahatid sa hotel kung saan nag-check-in ang asawa. Paglabas niya ng taxi napansin niya kagad si Cara at Peter na naglalakad sa hindi kalayuan. Sa halip na dumiretso sa loob ng hotel ay nilapitan niyang dalawa. Hindi niya matagalang tingnan ang ngiti sa labi ni Cara habang nililipad-lipad ng hangin ang mahaba nitong buhok. Na kahit nasa malapit na siya ay nakafocus pa rin to kay Peter at saka lang siya napansin ng halos nasa tapat na. Ang tuwa sa mukha ni Cara na wala nang makita ito. Tinignan ni Daniel ang oras na suot na relo at pinadala sa kanyang litratong hapon. Anong oras na't magkasama pa rin ang dalawa hanggang ngayon? Anong pinagawa ng mga to? Nagdi-date? Doc Peter, what a coincidence. Tama naman hindi ba? Kaysa pinagplanuhan, ani Daniel. Hindi naman nag-react si Peter at pasimple lang nang umiti. Nagkataon man o hindi, saka nagkibit-balikat. Parehong may kakaibang kahulugan ng sinabi ng dalawang lalaki. Hanggang sa ibali ni Daniel ang tingin sa asawa. Tara, samahan mo ko, hindi pa ako kumakain. Hindi na niya hinintay na magsalita si Cara at basta na lang hinawakan ng kamay nito sa kahinarap si Peter. Saka na lang tayo mag-usap, masyado ng malalim ang gabi. Matapos ay marahan ng hinila si Cara patungo sa hotel ngunit may pahabol pa si Peter. Don't let her cry. Tinignan naman ni Daniel ang magandang mukha ng asawa sa katuwing nakbayan. Hindi talaga siya komportable kapag nasa paligid si Peter, lalo na kapag nagsasalita ito. Parang laging may patama sa kanya na makalayo-layo na nagsalita si Cara. Don't act like you're here to catch us cheating. Aksidente lang kami nagkita kanina. Aniya kahit hindi niya gustong magpaliwanag. Sanang room mo, mag-check-in ka sa iba Daniel. Nagsukatan ng tingin ng dalawa hanggang si Cara ng kusang sumuko. Bumalik siya sa kwarto niya habang nakasunod si Daniel. Pagbukas ni Cara ng piti, bigla na lamang siyang hinilan nito at isinandal. Hindi naman siya pumalag at sayang lang sa oras.
Nagugutom ka hindi ba? Gusto mong i-order kita ng pagkain? Hindi gumalaw si Daniel. Ilang sandali pa'y bumulong. Gusto mo ba siya kahit konti lang? Biglang bumigat ang atmosphere. Hanggang sa hindi na nakatiis si Daniel at inangkin ang labi ng asawa, agad niyang nalasahan ang alak sa labi ni Kara. Uminom ka kasama siya? Sa halip na sabangot ay napansin ni Kara ang pagliwanag ng phone sa bulsa ni Daniel. Kaya kinuha niya ito at dahil alam niya naman ang password, ay nabuksan niya at nakita ang pictures nilang dalawa ni Peter na nasa restaurant. Pinapasundan mo pa rin ba ako? Matapos ay tinulak si Daniel sa katinapikang pisngi nito. Tila nagpapahiwatig ng babala. Hindi naman nag-react si Daniel na pinagsalikop lang ang kamay nilang dalawa. Bahagyang diniin ang sariling katawan dito sa kamuling inangkin ng labi ng asawa. Nang makontento ay muling bumulong. Don't like him. Doon na tuluyang pumalag si Kara. Ano bang pinagsasabi mo? Pero hindi hinayaan ni Daniel na makawala ang asawa. Muli niyang hinalikan si Kara sa labi sa kamarahas na inalis ang suot na underwear sabay buhat. Inangkin niya si Kara sa ganong posisyon. Walang babalang pinasok niya sandata sa iyas nito matapos ang daling himasin. Tuluyang nakalimot, nagpadala sa emosyon at naging marahas. Kaya nang matapos at binaba si Kara nanginig ang pareho nitong tuhod. Nahihiyat na mumuhi sa naganap. Napakahayop talaga ni Daniel. Kung gaano kaamo itsura nito'y kabaliktaran sa tunay na ugali. Nasaan ang sinabi nitong magbabago at gustong magsimula silang muli kung pambababoy lang din naman pala ang gagawin sa kanya dahil kung gusto talagang magbago ni Daniel, hindi daw gagawin sa kanya nangyari kanina. At sa mismong pinto pa, landi lang ang emosyong meron si Daniel pero sa kanya, yun lang at wala ng iba. Ang totoo'y abala talaga si Daniel sa kumpanya at merong inisikasong malaking proyektong kailangan niyang harapin ng personal. Pero dahil hindi niya matiis ang asawa na masayang kasama si Peter, lumipad siya pa Cebu para sundan ito. At nakipag-meeting na lamang sa video kahit 10 oras ng gabi dahil hindi niya pwedeng baliwalain ang trabaho. May isa pa nga rin siyang meeting sa mga senior management ng kumpanya. Hating gabi na siya nang matapos at paglingon kay Kari natutulog na ito sa kama. Kahit pagod ay naligo na muna siya bago tumabi sa asawa. Niyakap niya si Kara at kaagad na po na nagising pa ito dahil sa paraan ng paghinga. Hindi na rin naman niya itinistorbo dahil pagod na rin siya at gusto na magpahinga. Bago tuluyang makatulog ay bumulong na muna siya. Good night Kara, my wife. Natapos ay pumikit na. Ilang sandali po yung nag-agaw ng diwat antok niya, ngunit tila na ulinagan pa niyang nagsalita si Kara. It's too late. Kinaumagahan ay maagang nagising si Daniel habang si Kari nakasandal sa headboard ng kama at nagtagpong tingin nilang dalawa. Nais pa nga sanang yakapin ni Daniel at halikan. Umiwas ang tingin si Kara saka nagsalita. Daniel, wag mo na ulit itong gagawin. Ang basta-bastang sumusulpot. Soon, magtutur kami sa iba't ibang bansa kaya hindi ka pwedeng sumunod na sumunod dahil may trabaho kang dapat gawin. Kaya pwede ba, wag mo akong binibigyan ng stress. Agad na dismaya si Daniel sa narinig at hindi na nagkomento. Bumangon na lang siya sa kama at nagpunta sa banyo para maligot magpalit ng damit. Babangon na rin dapat si Kara nang tumunog ang phone. Tawag yun mula sa taong inutusan niyang umalam kung sino nakabili ng bahay nila. Ma'am, napagalaman ko pong isa sa pinakamayamang negosyante ang nakabili ng bahay. Ulat pa nito. Nakausap kong hardinero nitong hapon at yun ang kinuwento sa akin. Pero wag po kayong mag-alala at magtatanong ulit ako saka ko ibabalita sa inyo kaagad. Natuwa naman si Kara sa balita. Matapos magpasalamat sa kausap, itinapos na niya ang tawag. Saktong kalalabas lang ni Daniel sa banyo at pareho pa silang nagkatitigang dalawa.